Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Nandito na naman nga po ako ay nagbabalikan. Nag-iisa ninyong nagmamaganda ka-legendary card si Gandara upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na natin yan. Ganon din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman ano pang iniintay nyo sa mga ngayon lang na pabisita dito, maaari po ninyo yung pinutin na subscribe button at notification bell para maging updated at ma-notify ka sa susunod nating balita. Anyway, ito nga ang mainit nating chika para po sa gabing ito ay pumapatungkol dito sa ratings po ng Itbulaga na kung saan ay kinukumpara po ngayon ng ilang kapuso viewers sa TikTok Lock pre-noon time show ng GMA7 na kung saan ay kayang-kaya raw nitong padapain at pasarahin ang Itbulaga at ang Padjak Princess ni Mel Ocampo. But before that, unahin nga po muna natin pag-usapan ang naging guesting po ng Street Boys na dance group ni Bong Navarro and Jong Hilario na nag-guest dito sa Itbulaga. Kanina, sumayaw nga po sila and nag-promote na rin po ng nalalapit nilang concert. Wala man si Jong at si Bong dahil alam po natin na nasa showtime po sila sa ngayon ay naitanong po siya at nabanggit po ni Maine Mendoza at nagpahayag nga po ang Street Boys ng kanilang pasasalamat dahil sila po ay parte ng Itbulaga at dito po talaga sila nakilala. Ganon din itong si Bong Navarro, dati na po siyang nagpapasalamat sa Itbulaga at hindi i-deny na naging parte sila ng Itbulaga kaya alam nila kung papaano ang samahan sa Itbulaga at hindi may tatangking dito sila nagsimula at sumikat. Kaya talaga ang respeto, pagmamahal, pagpapasalamat po nila Bong and Jong sa EB, hindi po yon mawawala. And since ang Street Boys po ay sumalang sa Itbulaga, sila nga po ay naisulat ng Avante News. Finally, sumali na rin sa Rewind the Comeback Stage Contest ng Itbulaga ang Street Boys Dancers. Ito ay bagong contest ng TV5 noon time show kung saan muling sumayaw on stage ang mga sikat na dance groups noong 80s, 90s, and early 2000s para ipakita ang mga sikat nilang signature moves. Ay ang arte magsalita. Actually, matagal na ring inaabangan ng EB viewers at netizens ang pagsayaw ng dance group ni Bong Navarro and Jong Hilario sa The Weeknd's noontime show. Nitong Webes nga ay natuloy rin ang inaabangang performance nila. Actually, hindi lang po ito yung inaabangan ng mga The Weeknd's and ng mga netizens. Pati po Sex Bomb Girls kay hinihiling nilang makumpleto sana, no? Na magsayaw muli sa Itbulaga. Kompleto na sana. Maski sa official social media account ng 90s dance group ay nakapost ang nasabing guesting. So finally, natuloy rin po ay no, at marami pong natuwa sa kanila pong pagbabalik dito sa Itbulaga. Nagpakitang gilas nga sa pagsayaw ng mga 90s signature dance hit ang grupo. Sina Cheese Cruz, Maynard Marceliano at Danilo Barrios sa EB stage. Wala man sina Bong at Jong sa TV5 studio ay ramdam ang presence nila dahil ilang beses pinakita sa screen ang mga photos nila. Tinanong pa nga ni Maine Mendoza ang tatlong dancers tungkol sa dalawang OG dancer ng Street Boys at mga host na ngayon ng It's Showtime. Fully next naman ni Chris na malaki raw ang utang na loob ng grupo nila ni Bong at Jong sa Itbulaga dahil dito raw sila nagsimula. Sila raw ang featured dancer tuwing Miyerkules sa loob ng ilang taon noong mid at late 90s. Flinex din nila Danilo Barrios na sa EB din siya na-discover ni Direk Chito Ronyo noong maging grand champion siya sa You're So Kaka contest noong 1998. Dahil daw sa TVJ noon time show kaya siya napasali sa sikat na dance group.
Nag-promote na rin ng Street Boys sa nalalapit nilang concert sa November 8, 2024 sa New Frontier Theater produced by an A-Team, Alcacid Total Entertainment and Artist Management ni Ogie Diaz. Samantala, ang naging kalaban nga po ng Street Boys sa Rewind the comeback stage ng Itbulaga or kanilang naging katapat ay ang Octo Maneuvers. And kanina nga ay parehas pong nagpakita ng husay at galing ang dalawang grupo. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ang patungkol nga po dito sa NUTAM ratings noong June 12, 2024. Araw ng Wednesday, so birthday celebration po ito ni Raisa May Dizon, na kung saan ipineflex nga po ngayon ng mga tape defenders ang ratings ng TikTok Lock, na kung saan tahob na tahob nga daw po ang Padjak Princess. Kahit anong padjak daw ang gawin ay hindi mahabol-habol ang 4.3% ng TikTok Lock sapagkat nakatala lang di umano ang Padjak Princess ng 1.4%. Grabe, until now hindi pa rin po makamove on ang mga tape defenders, na palibasa wala na po silang show ngayon, kaya nakikiride on sa Showtime at sa TikTok Lock. Yung ang lakas nilang mang-okray, pero wala naman silang sariling show na maipanlaban po sa Itbulaga. So, bago sana sila mang-okray, pabalikin muna nila ang kanilang tahanang pinakamasaya para naman may sense at para naman may reason talaga sila na hindi po sila masusupalpal. Pati nga po ilang kapamilya fans, galit na rin dito sa mga tape defenders, Anyway, sabi dito, gaya ng inaasahan na muling nakapagtala ang TikTok Lock GMA ng mataas na ratings na 4.3% ng walang hirap. Samantala, kahit anong padyak ng kalaban ay hindi na umaabante ang nalubog na sa 1.4%. Kahit pa itong Itbulaga bukas makalawa, baka tuluyan ng igarahe ang mga shows na ito ng TV5. So, parang sinasabi dito, ng Itbulaga ay kayang-kaya pong ipasara ng TikTok Lock. Bukas makalawa, hindi natin daw mamamalayan, wala na ang Itbulaga, pati na rin ang Padjak Princess ni Miles Ocampo. Grabe nga yun. Grabe sila at magdiwang mga kadarikans. Gayong hiram lang naman yung kanilang ratings. Paano po natin nasabi? Pasalamat po kasi sila sa Showtime. Pasalamat po sila na ang Showtime ay napapanood sa GB7 at nabubuhat ang TikTok Lock. Alam naman po natin, guys, na yung ratings nila noon ay napaka liit. 'Di ba? Mula lang po nung pumasok ang It's Showtime sa GMA Network, na buhat po sila nito. Sapagkat siguro yung mga nakaantabay na po sa GMA or nakaantabay sa Showtime, TikTok Lock pa lang nandoon na, kaya nadadamay po sila sa ratings. Samantala, magbasa naman po tayo ng komento mula po sa ating mga nagdaang update mula kay Joshua Morales. Hindi pa kakawala ng GMA yan. Sabi nga daw mismo ng GMA, mula nang lumipat ang Showtime, ibinangon nga daw ng Showtime ang kita ng GMA mula nung lumipat ito sa kanila, kaya malabong bibitawan ng GMA yan. So, kayo ba guys, anong palagay ninyo dito? Maraming kapuso fans din kasi ang nagsasabi na sana ang GMA gawa na lang na sarili nilang show. It's time na gumawa sila. At para hindi daw nadadama yung network nila sa kahihiyan na ginagawa po ni Vice Ganda. Dahil pa rin po sa issue ni Vice Ganda kamakailan. Pero sabi dito ni Joshua, malabo daw mangyaring i-give up ng GMA ang Showtime. Sabi naman dito ni Rene, number 1 station ng bansa, walang sariling show or walang sariling noontime show. Nakikiamoy lamang sila sa ABS-CBN na numero 1 nilang kalaban na istasyon. Naku, ang saklap nga, na wala po silang sariling noontime show. Pero kung business kasi yung pag-uusapan, kung doon ka lang nakafocus sa kita at business, ay talagang best choice
ang kanilang ginawang ito. Walang kahirap-hirap. Hindi na nila kinakailangang magsimula. And of course, makipagsapalaran or sumugal. Kasi we all know naman mga kadarwikans na mahihirapan sila dahil ang kanila pong tatapatan ay dalawang longest noontime show. 15 years na showtime and 45 years na Eat Bulaga. So, paano nga naman nila tatalunin yon? So, kayo ba guys, ano inyong comment about dito? Pa-comment lang sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.